Hilili-hili, tunakapay, walang piriin mo'y nanay. Pagka-uwi sa bahay, nagwala agad si Jonder sa sahig. Naglulupasay na naman ng bata dahil hindi nabili ng kanyang magulang ang laruan na gustong-gusto niya. Tumayo sa tumba-tumba si Lola Guada at niyakap ang bata. Lydia naman, bakit umiiyak na naman ang apo ko? Nanay naman, ang kulit ng batang yan. Sinabi na ngang kulang yung pera namin kaya hindi mabili yung robot na tinuro niya roon sa mall. Sakto lang kasi itong dala ko sa washing machine na binili namin ni Densyo. Napahagod ng ulo sa inis si Lydia. Ang asawa nitong si Densyo ay buhat-buhat naman ng washing machine kasama ang dalawa nilang tauhan. Sa likod ng bahay nila ito idinaan dahil doon nakapwesto ang laundry area. Sobra-sobra naman yung perang ibinibigay ko sa inyo ah. Bakit pati laruan lang ng bata ay hindi nyo nabili? Sermon na naman ng matanda sa babae. Heto na naman po tayo. Diyos ko naman, Nay. Sakto nga lang yung pera doon sa pinambili namin ng washing machine. Tapos kumain pa kami sa restaurant at namasahe pa. Wala na ngang natira sa amin no. Oh, eto. Oh, 50 na lang. Ay kahit na. Ang dami-dami namang mura na washing machine dyan eh. Bakit yung mahal pa kasi ang binili ninyo? Lagi na nga kayong wala sa bahay. Hindi nyo pa mabili ng laruan itong anak ninyo. Hindi nga din ninyo siya maipasyal. Kung hindi ko pa kayo pinilit na isama siya ngayon sa mall, malamang nandito na naman nakakulong sa kwarto yan at nalulungkot. Nay, kung maaari nga po ay huwag ninyong kukonsintihin yung batang yan. Kaya tingnan ninyo, lalo tuloy lumalaking pasaway. Sa inis ni Lydia ay padabog siyang tumayo at dumiretso sa kwarto. Pinakalma ni Lola Guada ang bata at pagkatapos ay hinalikan sa pisngi. Hayaan mo na apo. Bukas na bukas, tayong dalawa mismo ang bibili ng laruang gusto mo. Nagkulong si Jonder sa kwarto at hindi kumain ng tanghalian. Ilang beses siyang nilapitan at nilambing ng ina pero panay ang taboy niya rito. Sa huli, ang lola na lang niya ang naghatid ng pagkain sa kanya. Simula pa man ay malapit na talaga ang bata sa Lola Guada niya. Sa tuwing may problema, dito lagi siya lumalapit. Ito lang ang nagsisilbi niyang kakampi sa bahay. Kahit gumawa pa nga siya ng mali, hanggat nandito lagi ang lola niya, tiyak lalakas ang loob niya sapagkat may tigapagtanggol siya. Pagsapit ng hapon, muli siyang pinasok ni Lola Guada. Apo, wala nang araw. Baka naman gusto mong lumabas at doon ka maglaro para naman hindi ka mababagot dito. Nawala ang galit ni Jonder nang marinig ang matamis na tinig ng lola niya. Sige po, lalabas na po muna ako. Mag-iingat ka lang lagi apo ha. Saka huwag kang masyadong lalayo. Pagkalabas ng bata ay saka naman pumasok sa eksena si Lydia. Nanay naman, bakit niyo pinalabas ng mag-isa yung bata? Paano kung makidnap yun doon o madapa sa kalsada? Ano ko ba naman Lydia? Balak mo bang gawing introvert yung anak mo? Dapat hayaan mo ring lumabas para naman maranasan niya ang outside life. Hindi maganda sa bata yung lagi niyong kinukulong dito sa bahay. Pero baka nga naman kasi maligaw yun at kung mapano pa. Sinabihan ko na siya na wag masyadong lalayo para hindi siya maligaw.
At paano naman kayo nakasisigurong makikinig yon? Napakapasaway ng batang yan. Paano kasi kinukonsinti ninyo? Makikinig siya dahil ako ang nagsabi sa kanya. Kung kayo ang nagsabi, siguradong hindi yan makikinig sa inyo. Sampal na litanya ng matanda at pagkatapos ay tinalikuran si Lydia. Napataas na lang ng kilay ang babae at pinigilan ng sarili na mapagtaasan ng boses ang sariling ina. Oras na naman na. Sa paglalakad ni Jonder, nahagip ng mata niya ang nakapaskil na larawan ng mga batang nawawala sa kanilang lugar. Halos mapuno na ang pader sa dami ng mga ito. Hinayaan lang niya iyon at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa madaanan niya ang isang patay na puno. Bigla itong nagpakawala ng malakas na hangin na agad ay dumampi sa kanyang balat. Napalingon siya sa puno. Ewan lang niya pero bigla na lang siyang nakarinig ng boses sa kung saan. At ang nadinig niya ay, "Malapit na." Lumingalinga siya sa paligid at hinanap ang pinagmula ng tinig, ngunit hindi niya ito nakita. Napatakbo tuloy siya pauwi sa kanila kahit gusto pa niyang maglibot sa labas. Pawis na pawis siya nang makauwi sa bahay. Ang Lola Guada agad niya ang sumalubong sa kanya at napansin siya. "Ay, pawis na pawis ka na naman, apo. Teka, kukuha ako ng pansapin at lalagyan ko ng sapin yung likod mo, ha? Bilis, halika rito." At kumuha ng 2 panyo ang matanda sa kapinunasan ng likod ni Jonder. Nang matuyo ang pawis ay isinapin niya rito ang isang panyo. "Magpahinga ka na muna doon sa kwarto mo, apo, ha? At tatawagin na lang kita mamaya pagkakain na tayo." At ang bilis namang sumunod ni Jonder kapag si Lola Guada ang kaharap niya. Ganoon talaga ito kalapit sa lola niya. Minsan nga ay nakakaramdam na ng inggit si Lydia dahil mas pinakikinggan pa ng bata ang lola nito kesa sa kanya na magulang. Nang maihanda na ang hapunan, tinawag ng matanda si Jonder sa loob ng kwarto at sabay silang nagtungo sa kusina. Magkatabi sa harap ng lamesa ang maglola. "O ito, magpakabusog ka, apo, ha?" At ibinigay ni Lola Guada ang 4 na piraso ng fried chicken sa bata. Teka lang, Nay. Sa inyo yung 2 manok. Hati kayo ni Jonder." "Ayoko ng manok. Kay Jonder na lang lahat ito dahil mas gusto niya yon. Akin na lang itong scrambled eggs. Mas gusto ko pa to, lalo na kapag may kamatis." At hindi na nakatugon si Lydia. Wala naman din siyang magagawa kapag ang matanda na ang nagsalita. Pagsapit ng oras ng pagtulog, hinatid si Jonder ng kanyang lola sa silid niya. Kinumutan siya nito at tinabihan ng ilang saglit bago ito nagpaalam na lilipat na sa kabilang kwarto. "Matulog ka na, apo. Bukas pupunta tayo ng SM para bilhin yung laruan na gusto mo, ha?" "Sige po, Lola. Good night po." "Good night din na po." At isang matamis na halik ang iniwan sa kanya ng matanda bago ito lumabas ng kwarto. Naging maginhawa ang gabi ni Jonder. Kinabukasan, masaya siyang gumising at lumabas ng kwarto. Nakita niyang nagluluto ng agahan sa kusina ang kanyang ina. Ngumiti ito nang makita siya. "Oh, anak,
Ang aga mo namang magising. Ay, wait ka lang dyan ha at malapit nang matapos tong niluluto ko. Asan po si Lola? Tanong agad ni Jonder. Nangunot naman ang noo ni Lydia. Anong Lola? Anak, nananaginip ka yata. Sige, maglaro ka na muna doon sa kwarto mo. Tatawagin na lang kita kapag ready na itong breakfast ha. Bakit wala po si Lola? Saan siya nagpunta? Ano bang sinasabi mo anak? Sinong Lola yung tinutukoy mo? Si Lola Guada po. Ang sabi po niya pupunta kami ngayon sa SM kasi bibili kami ng toys. Umurong ang dila ni Lydia. Larawan siya ngayon ng pagtataka. Mukhang masyado yatang maganda ang naging panaginip ng bata kaya kung ano-ano ang sinasabi pagkagising. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Jonder. Ano kayang lolang hinahanap mo? Ay, mabuti pa tulungan mo na lang ako rito para at least matuto ka rin sa mga gawaing kusina. Halika. Ngunit hindi nakinig si Jonder. Naglibot siya sa buong sulok ng bahay at hinahanap ang kanyang lola. Doon na kinabahan si Lydia. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Sinong lola ba yung hinahanap mo? At napakamot na lang siya ng ulo. Maging siya ay nangingilabot na sa kakaibang ikinikilos ng bata. Pagdating ng asawa niyang si Densyo ng hapong iyon, ay agad nitong sinabi sa lalaki ang tungkol kay Jonder. Nagtataka nga ako dahil magmula kaninang umaga, palagi siyang may hinahanap na lola. Lola? Bakit naman? Pati si Densyo ay nagtaka rin habang nagbibihis ng pambahay sa kwarto. Hindi ko nga rin alam eh. Okay naman siya kagabi. Pero nung magising siya kanina, parang nag-iba yung kilos niya. Hindi rin niya maalala yung mga nangyari nung nakaraan. Palagi niyang sinasabi na hindi raw natin siya binilhan ng laruan at yung lola na lang daw ang bibili nun para sa kanya. At saka isa pa, kailan pa nagkaroon ng hilig si Jonder sa mga laruan? Di ba nga't dati binibilhan natin siya, ayaw naman niya. Ang gusto niya tablet. Baka naman nananaginip lang. Tsaka imposible namang mangyari yun dahil wala naman siyang lola eh. Kaya na nga. Hindi ko pa man siya ipinagbubuntis. Matagal nang patay ang nanay ko. Kaya hindi na niya naabutan ang lola niya nang isilang ko siya. Nang hilakbot nga ako kanina nung bigla siyang maghanap ng lola. Lola Guada raw ang pangalan. Siguradong nananaginip lang yung bata. Alam mo naman yung batang yan, lumalawak ang imahinasyon sa kakapanood ng mga cartoons. Sabi ni Densyo at pagkatapos ay natawa na namang muli. Si Jonder naman ay litong-lito na sa mga nangyayari. Kahit anong gawin at sabihin niya, hindi talaga maalala ng mga magulang niya ang tungkol kay Lola Guada. Ito ang palagi niyang kasama at kalaro buhat nung sanggol pa lamang siya. Ito ang laging bumibili ng mga laruan at pasalubong niya noon. Ito ang laging nagpupunas ng pawis niya sa likod at nagpapalit ng damit. Ito ang lagi niyang katabi na matulog sa kama at ito rin ang nagtatanggol sa kanya kapag pinapagalitan siya ng mga magulang. Ang tanong, nasaan na kaya ito?
Kahapon lamang ay nangako pa itong ibibili siya ng laruan sa mall. Ngayong paggising niya ay bigla na lang itong nawala. Hindi lang basta-basta nawala. Dahil pati sa ala-ala ng mga kasama niya sa bahay ay nawala na rin ito. Para bang siya na lang ang nakakaalala rito. Sa paglipas ng mga araw ay lalong naging balisa si Jonder sa kakahanap sa lola Guada niya. Pati ang mga magulang nito ay nag-aalala na ng lubos sa kanya. Han, hindi na talaga ako natutuwa sa ikinikilos ni Jonder. Naiisip mo ba ang naiisip ko? Tanong ni Lydia sa lalaki habang magkatabi sila sa kama ng gabing iyon. Nasa kabilang kwarto ang anak nila at mahimbing na ang tulog. What do you mean? Ibig mo bang sabihin nababaliw na yung anak natin? Han, ayaw kong isipin. Ayaw kong isipin yun. Pero parang sa kinikilos kasi niya, ganun yung nakikita ko eh. Imposible rin naman yun, Han. Ang ayos-ayos naman ang lagay niya nung mga nakaraang araw, hindi ba? Ikaw na nga mismo ang nagsabi na pagkagising niya nung umagang yun, bigla na lang siyang naghahanap ng lola. Baka hindi lang siguro siya makamove on sa napanaginipan niya. Imposibleng may sakit sa utak yung anak natin. Okay, fine. Kung wala siyang diferensya sa pag-iisip, hindi kaya… Nagkatinginan silang dalawa bago pa man maituloy ni Lydia ang sasabihin niya. Kinabukasan, bukang bibig na naman ni Jonder ang lola Guada niya. Umiiyak na siya. Lumabas pa nga siya ng bahay para hanapin ito doon. Kung saan-saan siya nakarating hanggang sa madaanan niya ang isang patay na punong nakatayo sa abandonadong bahay. Mula roon ay tumambad sa kanya ang lola Guada niya. Nakaharap ito sa puno habang nakaluhod at tila nagdarasal. Bumalik ang ngiti sa mga labi niya nang masilaya ng matanda at pagkatapos ay tinawag pa niya itong Lola Guada! Lola! Paglapit niya rito, biglang humarap ang matanda sa kanya. Doon siya nagulat. Iba na ang itsura ng lolang hinahanap niya. Tuyot ang mga balat, litaw ang pulang mga ugat, nakaluwa ang mga mata at nakalabas ang nabubulok nitong mga ngipin. Nagsisigaw si Jonder dahil sa hilakbot. Hindi na siya nakatakbo dulot ng biglang paghina ng mga tuhod niya at nadapa pa nga siya sa lupa at hindi na nakatayo. Lumapit dito ang matandang kasuklam-suklam ang muka at ibinuka ang bibig. Napamulagat si Jonder sa sumunod na mga nangyari. Unti-unting lumobo sa laki ang bibig nito at dahan-dahang hinigop ang kanyang katawan. Iyon na ang huling beses na nakasama si Jonder ng mga magulang niya. Dahil ng mga sumunod na araw, kabilang na rin siya sa mga batang nawawala sa kanilang lugar at ngayoy nakapaskil na ang muka sa pader. Walang makapagsabi kung saan sila napunta at kung sino ang kumuha sa kanila. Ang bawat magulang na nawalan ng anak ay iisa ang sinasabi. Bigla na lang daw nagbago ang kilos ng kanilang mga anak at hinahanap ang matandang tinatawag nilang Lola Guada. Lingid sa kanilang kaalaman. Ang Lola Guadang tinutukoy ng mga batang ito
ay ang matandang engkanto na namumugad sa patay na puno. Binibigyan nito ng maling alaala ang mga bata upang madali nitong makuha ang kanilang mga damdamin at kaluluwa. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.